Tensyonado ang mga pasaherong ito habang binabagtas ang isla ng Tubig Indangan sa Tawi-Tawi. Patungo sa isla ng Bonggao, sakay ang bangka o lancha. 30 minutos lang dapat ang biyahe, pero tila yun na raw ang pinakamahaba nilang paglalayag. Nang mga oras kasing yon, idinuduyan na sila ng malalaking alon. Traumatic talaga. Naisip ko 50-50 na talaga kaming mabuhay pa. Hampas-hampas yung lansa sa alon. Nagpanik po yung mga tao. Hanggang nagpanik at nag-iyakan ng mga sakay. Nung ang kanilang lancha unti-unti nang tumagilid. Pinasukan na kasi ng tubig, kaya ang ilang mga pasahero naglundagan na sa dagat. Hindi pa kaya huli ang lahat bago dumating ang saklolo. Kwento ng pasaherong si Dutch, pasado alas 7 ng umaga nitong Lunes, nang tumulak ang lancha mula sa isla ng Manok Mangkaw. Pagsakay ko po ng lansya, medyo okay naman po yung weather sa amin. Kasama rin ni Dutch ang kanyang ama na si Muhammad Jamjam. Kakaunti lang daw nung unang pasahero hanggang ang kanilang sasakyang pandagat tumigil sa port ng Tubig Indangan para sa inspeksyon ng Coast Guard. Nadagdagan kami ng pasahero na sa 20 to 30. Nakita po kami ng Coast Guard kung gaano kami karami sa lansya. Chinek naman po ng Coast Guard, tapos pinapayagan po kami na bumibiyahe sa Bonggao. Habang binabaybay ang ruta patungong Bonggao, biglang nag-iba ang timpla ng panahon. Nagsimula na silang ragasain ng mga alon. Yung isang crew po, sabi niya, lahat yung mga pasahero dapat pumunta na kayo sa likod. May nararamdaman na po akong kaba doon, sabi ko, ala, hindi na to safe. Hanggang sa ang makina ng lancha tuluyan ng pinasukan ng tubig. Tapos nakita ko na yung mga ibang pasahero nagpapanik. Yung isang crew, sabi niya, yung life vest nasa baba daw. Gusto ko kunin yung safety ring sa likod, pero may mga tao na nagunahan. Sobra po, ma'am, nakakatakot. Isip mo na lang yung buhay mo tsaka buhay ng tatay mo. Sina Dutch sinubukang umakyat sa taas ng lancha. Noong mga oras na yon, ang tatay ni Dutch na si Muhammad Jamjam, inaatake na pala ng asthma. Dahil patuloy nang nilalamon ng tubig ang bangka. Sina Dutch napilitang tumalon sa dagat. Hindi na ako makalangoy. Yung sa tapi ko yung anak ko, si Datu. Sabi nila, tulong! Sa awa ng Diyos, may nakapitan ng kanyang ama na sako ng parcel. Sabi niya, ma'am, sarili mo na lang iligtas mo, okay lang. Sabi ko, tayo hindi pwede ganyan. Dapat sabi ko, kasama pa rin tayo. Mabuti na lang at ang isang pasaherong sakay din ng lancha, nagawa na palang makatawag sa kaanak nito
para manghingi ng rescue. Tinawagan ko po yung WASAR team namin para ma-inform sila at ma-alert. Ng mga sandaling yon, sina Dutch at ang iba pang mga pasahero, halos 2 oras ng palutang-lutang. Sa lakas ng alon, ang ilang bahagi ng lancha nagkagutay-gutay na. Buti na lang ma'am na nasa harapan na kami ng lansya, nakalutang-lutang. Tapos yung itong paa ko, gilak ko sa harapan ng yung sa may lansya, may kahoy, gilak ko. Tapos yung kamay ko nakahawak sa may parser kasi andun yung tatay ko. Hindi ko siya ma'am binibitawan hanggang sa may na-rescue na po kami. Ilang sandali pa, dumating na ang rumesponding speedboat. At isa-isa nang naiahon ang mga pasahero. Hello! Ito na kami. Dinala sila sa Integrated Provincial Health Office ng Tawi-Tawi. 12 po yung nadala natin sa ospital. Ang na-admit po is 5 lang. Minor injuries lang po. Yung iba naman is nagka-hypothermia, bumaba yung temperature nila dahil sa lamig. Isa sa mga na-admit sa ospital, ang 35 anyos na si Alcaber. Parang na-shock po ako doon that time. Yung naubos yung lakas, masakit na yung paa, yung kamay. Saka parang marami rin na inom na tubig dagat. Mawala na talaga ng pag-asa. Kung baka ito na hindi ko na makita yung pamilya ko. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, bukod sa lakas ng alon, overloaded din ang bangka. 53 lang ang seating capacity nito. Pero ang mga sakay, kasama na ang mga tripulante, umabot ng 94 o halos 100 na. That time lang sir, dahil sa storm na Ada, yun po yung naging isang mga dahilan kung bakit lumaki yung alon at yung current din ng dagat sir, malakas. May kalumaan na rin daw ang lancha, kaya hindi nito kinaya ang malakas na alon. Kahit sinabihan na sila ng Coast Guard, dumiretso pa rin sila. Ayon sa Philippine Coast Guard, kasalukuyan silang nagsasagawa ng investigasyon ukol sa mga aligasyon ng kakulangan ng life jacket at sa pagpapahintulot nito na lumayag ang nasabing lancha. Iginiit din nilang kung sakaling mapatunayan na nagkaroon ng kapabayaan ang kanilang mga kawani, magpapataw sila ng kaukulang parusa. Sinubukan ng aming team na kunan ng pahayag ang may-ari ng bangka, ngunit hindi sila sumagot. Kung ano yung capacity ng lancha nyo is dapat hanggang doon lang po tayo. Sa ilalim ng Article 365 ng ating revised penal code, maaaring makasuhan ang mga ito ng reckless imprudence resulting to physical injuries and damage to property. Maraming mga circulars na kung saan ay binibigay ang tamang standard at kung hindi ito masusunod, maaaring magresulta ng suspensyon ng kanilang lisensya sa pag-ooperate at maaari din silang papagbayarin ng hindi lumalagpas ng 50,000 pesos. Wala naman ako balak ma'am na magsapan ng kaso kasi ma'am, ligtas naman po kami ma'am mag-ama. Wala naman po siguro tayong ma-blame. Aksidente yung nangyari. Immediately, dapat tayong maging kalmado. Hanggat maaari po, wag po sana tayong lalayo kung nasaan ang bangka. Dahil itong bangka na to is already a safe place kung saan tayo po ay po pwedeng makahawak. Ang pinakamaganda dito ay magreserba tayo ng hangin. Nagpapasalamat po ako kay Allah dahil giligtas niya kami. Ang trahedya sa karagatan, hindi maituturing na aksidente kapag may malinaw na paglabag sa patakaran. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.